prepare ourselves and paalala sa ating mga cellphone. I-open po natin para walang disturb. And let's prepare ourselves and let's enjoy the presence of the Lord. So, let's go to our open prayer. Yes, on Sister Rose. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po, Ama. Thank you, Lord, for this opportunity again, Father God, that you gathered us tonight to worship you, to hear your word, Father God. Hallelujah. Malaytayo ka, Ama. Malaytayo ka. Lord, at nagagyaman kami, Father God, isang ating ibiyak ni Father God, at tuway kami malayong Ama, ang adang dayaw kita, Father God. That yes, Lord, despite this pandemic, Father God, kabuti, dakul ay ayat mo, Father God, wala kami tuwanay labi, Father God, ay walay patuloy lagta, ay walay mong dayaw kinsit ka, Father God. Thank you for your love, Father. At yes, Lord, Apo, adang Lord, we ask, Father God, na adang pakawanan lang kami kan Apo, adang napalabas, na adang aramid ni bibiyag ni Father God, nga hanga makaay ayukin ka, Father God, cleanse our heart, our mind, Father God. Yes, Father God, marami kaming pagkukulang sa iyo, Father God. Pero salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin, Father God. Hallelujah. Make us worthy, Father God, tonight, Father God. Tapos tikas takot ada nga may kari kami, Father God, nga nandayo ken sinkam Ama. May kari kami at takder dito isang muhanan. Yes, Father God, hallelujah. Bless in each and everyone, Father God, hallelujah. Manaytayo ka. Yes, Lord, alang we lift up unto you this service tonight. We claim and declare the victorious service, Father God. Thank you, Lord. Apo, Holy Spirit, we welcome you in this place. Welcome, Holy Spirit. Touch our heart, Father, and open our heart, Holy Spirit. Thank you for giving us strength. Thank you, Holy Spirit. Kat yes, Lord, ala nga bendisyon ng Apo, ti servant mo nga nga mga iburay ka nagtisa sa Father God. Kat Lord, Apo, dahil kat Apo nga sasaong nga kami, kanon itang arabi, Father God, ala nga ma-bless ito mong galmay sa kada kami, Father God. Hallelujah. Bless your servant, Father God, ala nga anoint him, bless him, Father God, ala usarumpay, Father God, isuna, Father God. Pakailaw-lawan, nagitista sa Father God, manaydayaw ka, bendisyon ng Father God, nagitito makder, ito yung sangwanan, Father God, Apo, tidayag mo kan Apo, ada nga bakita mi, Father God, not their will, Father God, but your will. Hallelujah, manaydayaw ka, Apo, manaydayaw ka. Kintastamot, Lord, nagiti ka kagsapay nga, ada iti, daldalan daw, we apply the blood of Jesus from His feet to kada Apo, na itulong mo isudan dito yung Father God, kada nga pagdaydayawan na amakot, kada nga paymay sa kami, Father God, kada nga dayaw ken ka, Father God. Hallelujah, hallelujah, manaydayaw ka. Yes, Father God, thank you once again. We lift up unto you this service, Father God. Holy Spirit, welcome, Holy Spirit, welcome. Hallelujah. But manaydayaw ka, Ama, manaydayaw ka. We give all the glory in Jesus' name. Amen. Patuloy po tayo. Okay po ang ating harapan para sa pagbabahagi ng ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Amen. God is good. Amen. Andaray nga. Hallelujah, manadayaw ka ta. Idi nagrugbata na ito. Ay, idi kalman ko kin pakalang iti alagan na ito. Naglang at pauit ko na. Ta kunada nga ajay ngay haan ajay Scorpio. Kut
at 8 o'clock. So, impakalakan nga lang. Hindi malak dito ko taw-tawa ni Sister Lynn, ni Sister Emmy, kada mga tinuuray no curfew no adati taxi win no handa ka sumsumbat at tinataray ko kay may kita lakman damagon no adati taxi ko to Miki join ako ng awan kat so agawid ako na so pinarapardas ko ngayon nagtataray nga may tot ni Brother Marvin nagkabangan na gusto ko na please the Lord anda ka ng taxi so nga maday-dayaw ka ako ko na lang dako-dako ti adang ayat ti Diyos tayo uray no ay nung kwato talaga sakripisyo tayo talaga nga malik na tayo ti talagang kinaimbag ti Diyos iyak tayo siya nga adang ikaw gumaan tayo ng rumar nga adang umay nga adang may sangang tayo dayaw kinuwana pagyamaan at launay ta uray no kasi ti pakadak iti alagak nga ay ti anak alagak nga naklang tagpawit but thanks God kung adang isunan ko ti makipakaawat iti anak ti alagak all is well. Kung damagan lang ko kung God is good na palang kisip kung nakipag-service. Amen. Malagayaw ti Apo. Hallelujah! It's been more than a year. Tawakas, umaya. At dumuti pagpapasalamat ko kanina ako. Iti labas ti 1 year na nagyan ng awan ti rinungaran, awan ti day off. Kat hindi ka na iti patience. Dapat ako makayanak lagi aming trials na sinangkat kanya. Iti damo ti man nagyan iti alaga pag ibaga kanya na pasusulpong ka. Panawag ka after 1 year na kanya na. Iti after 1 year kat ni nakuro naman. Pasulpong pala ta panawag ka after 2 years. Kat ni dandan niya after 2 years imun una ka. Tatangin mo na nga pumanaw ko kasi lang sakit gaya mo panawan na kati. Napaayat ka rin sa kanya. Napaayat ako dito pamilya dahil so nga kasta maditirik namin nga nagsisina. Nagrigan nga pa'y sugayang di kasi nga nulanda ka panawan. Tapos pasalamat na kini ako, uray no nakanakarwal, na nakanakamumay. Kat adala ta iso na nga nang itutulong kanya kay masayaan. Amen. Sakay ko nga ka na kay manon iti mayat nga amon ko. Amen. Ito lang pagpasalamat ko. Katupay ko may baga kong awanan ti oras. Magay-garaw na po Diyos at hanggang ay tuloy tayo nga dahil pinyana at tumakder dawatak man nga tumakder tayo amin ito tayo di amin nga ragsak nga agipag si panagkanta inyana para pakitay-dayawan niya ako. Amen? Amen! Amen. Hallelujah.
Lord God, for the life of each and every one, Lord God. Because, Lord, we thank you, Lord God, for may you bless, oh Lord God, the hands of this forgiveness. And Lord, we ask you to continue giving us a blessing, oh Lord God. Lord, may we ask you also to give us more knowledge and understanding, oh Lord God, about tithes and offering, oh Lord God. Kasi pupuso kami, oh Lord God, nakananan ito. Yes, yes. Lord God, sinagdawag mo sa mga nakusistan na mga. Amen. As As I have given my tithes and offerings, I pray and declare that I and my family will have an open heaven life. Blessing so great, I and my family cannot contain. I and my family will have superabundant crops. I and my family are well guarded. I and my family will live in good health. Nothing will be wasted in my life and in the life of my family. My life and my family are such a delight, and nations will call us blessed and prosperous. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. God is good. Good for sure. And all the time. Mix tayo ngayon ah. Hindi lang tayo igorot. Meron bang mga Tagalog dito? Amen. Meron nanonood sa ating live. Mga kapatiran namin, we are very much welcome to join our service. We are so glad that you are here. And for the presence ng bawat sa atin sa loob ng church, God bless po. And everyone is happy to see you. Amen. Sabihin mo nga sa inyong katabi, I'm very happy that you're here. And most especially, ang pinakamasaya ang ating Panginoon. And in the house is our beloved pastor. Praise the Lord. At kasama ulit natin siya. We pray na palagi na lang sana na magsama-sama kayo. Oh, glory. How good and how pleasant it is when brothers and sisters, most especially when families are joined together. Amen? For the glory of the Lord. Kaya, I do pray na lahat po tayo, yun po yung ating heart's desire, na hindi na lamang po tayo nagiging satisfied sa panonood na lang sa cellphone. If we can do it na mag-join ng fellowship, much better para tayo po ay magiging mas productive bilang isang Kristiyano. Amen? So, tonight we are going to talk about a word that is one of a very familiar word, but limitado lang minsan yung pagkakaintindi natin. But tonight, it's a review para po mas gaganda ang ating pagsilbi sa ating Panginoon. And first of all, I would like to thank Pastor for giving me the opportunity to share the word of the Lord. So, pag-aaralan natin ang word na timidity. Word na timidity yung pag-aaralan natin. Ang alam ko lang noon sa word na timidity is managbabain. But when I do the research about this word, napakalawak pala ang sinasakop ng word na ito. Kaya first, let us read on 2 Timothy chapter 6 verse 9. Kaya bakit nagbigay si Paul, a very familiar apostle, the greatest apostle of all times, nagbigay siya ng personal na advice kay Timothy. Note, itong ginawa niyang sulat na ito is specifically na naka-address kay Timothy. But at this time, naka-address din po sa ating lahat. Therefore, I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying on of my hands. For God has not given us a spirit of fear, or in other version, a spirit of timidity, but of power and of love and of sound mind. Therefore, do not be ashamed of the testimony of our Lord, or do not be ashamed of the gospel, nor of me as his prisoner, but share with me in the sufferings of the gospel according to the power of God, who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to his own purpose in grace, which was given to us
in Jesus Christ before time began. Let's pray. Salamat Panginoon sa gabing ito na kami po ulit ay makakapakinig ng inyong salita. Father, I just declare that you are going to open our understanding. Holy Spirit, give us this spirit, Father, that we are going to receive your word gladly and put it into action. Dalangin ko din, Ama, that you are going to cover me with your glory. Not my own, not my word, but it is your word, Father. I am just a mouthpiece. I am here. Use me as an instrument, O God. In Jesus' name, Amen. So, personal po yung ginawa ni Paul na advice kay Timothy. Hindi niya ini-advise ito sa church, but singular na in-address po niya. So, at this moment, take the name of Timothy and replace it with your name. Why? Because timidity, makikita natin mamaya kung ano ang pwedeng gawin ng timidity na ito sa buhay ng isang Kristiyano. So first, let us see what is timidity. Unang-una, it is being defined as fear, yung takot. It is, yung ibig sabihin ng fear, an unpleasant emotion caused by the belief that someone or something is dangerous, likely to cause pain or a threat. Diyan agbut-butang ka, gabutan, makita diyan rupa na kabut-butang. Sa mukha pa lang, may fear na. Pakitignan yung katabi. Hindi naman siguro nakakatakot, ano? Lovely, mga magaganda, mga guwapo tayo. Because we are fearfully and wonderfully created there by the Lord. Pero yun po yung fear. Talagang nagbibigay po siya ng unpleasant na feeling. Sino po dito yung natatakot at ang saya-saya niya? Ay, natatakot ako! Di ba lahat ng natatakot, talagang they are unease. Hindi yan mapakali. Yung isang taong nangutang, pag nakita niya yung pinag-utangan niya, aba, kung pwede lang kahit hindi siya kasya sa tawag dito, sa under the table or under a chair, pagkakasahin niya yung kanyang katawan kasi gusto niya magtago kasi takot siya. So that's what fear is. Nagkakaroon tayo ng unwanted emotion, yung talagang walang sino man ang may gusto ng emotion na yan. Sinong gusto dito palaging natatakot? Before, when I was young, pag alam kong may ginawa akong masama, at sabihin nilang, andun yung tatay mo, aba, hanap na ako ng pamamaraan para makatakbo o makatago. Kasi kahit man na hindi alam ng tatay ko na may mali akong ginawa, but for me, takot na ako. Kasi once na nalaman yun ng tatay ko, palo yung mga ibibigay niya sa akin. Isa pang definition ng fear, it is anxiety. Palagi kang deeper than always worried. Ibig sabihin ng anxiety also, an emotion characterized by feelings of tension. Yung palagi kang tensed. Or worried thoughts that leads to avoidance. Yung sinabi natin kanina. Kahit na dati best friend kayo, pero nang hindi mo nabayaran yung inutang mo sa kanya, ina-avoidan mo na siya. Natatakot ka na, meron ka ng fear sa kanya. Yung iba, may takot sa needle. Kaya lahat ba dito walang takot sa needle? Ay sus, hindi kayo magkaka-green card niyan. Pagtakot kayo sa needle. Kasi that's the only way na magkaroon tayo ng vaccine. We must have to overcome it. So that is first the definition ng timidity. Pangalawa is shyness. Ito yung alam ko noon. Yung talagang managpapain. May ibaloy ba dito? Ibaloy? Shy mo? Sabi nila sa mga kapatiran natin na mga ibaloy, mahiyain daw. Pero kabaligtaran sa lahat ng mga nakilala kong mga ibaloy. Hindi naman pala sila mahiyain. Mas marami pa nga silang, mas matapang pa nga silang magsalita sa akin. Mas marami silang, mas maraming dakdak yung mga nakilala kong ibaloy. But sometimes, shyness will really limit us sa ating pagsilbi sa ating Panginoon. Ano po ba ang shyness? Yung feeling awkward to meet or to see or fellowship to someone. Diyan ngayon nung makasama mo ka, agbabain ka. Kasi makikita mo nga na pinipintas isunak. Di ba? Kahit mas maganda yung kaharap mo, dapat wag tayong mahiya. Amen. It also will lead to avoidance. Di ba yung isang tao pag siya ay nahihiya,
Ayaw na niyang tumayo sa harapan. Ayaw na niyang makihalubilo sa ibang tao because he is shy. Pangatlo na ibig sabihin, it is defined as timorous. Ang ibig pong sabihin ng timorous, showing of suffering from nervousness. Dito yun dyan talaga na you are shaking. Kaputay, nervous ka, nervyoso. I remember before, my first day in English class, nung ako po ay first year college, sabi ng teacher namin, you are going to introduce yourself in front of the class. Ako, nag-nervous ako, pinapawisan ako ng malamig. Pagpunta ako sa harapan, sabi ko, my name is my name. Yung sinabi ko yung pangalan ko. I am the son and daughter of my parents. Aba, nakita ko yung teacher ko, tawa ng tawa. Pero hindi ko alam kung ano yung sinabi ko. After that, kahit yung mga kaklase ko din, iwan ko, nervyoso din. Kaya, siyempre, iniisip siguro kung ano yung sasabihin eh. After na ako ay nagsalita, sabi ng teacher, ano bang gender mo? Bakit sabi mo, you are a son and daughter? Ano ka ba talaga? Sabi ng teacher namin sa akin. So, doon ko na lang na-realize that yung nasabi ko pala, kamali. Because I am timorous. I am shaking sa aking, nang ako ay tumayo sa harapan. So, makikita natin na it's very dangerous pala yung timidity. Pangatlo po is laziness. Even laziness, ito din pala ay timidity. Si Juan Tamat, kaya wag po natin tularan si Juan Tamat. Alam naman po natin siguro yung definition ng laziness, kaya hindi ko na po i-define. And self-pity. Also, self-pity is considered or defined is the definition of timidity. So, ano po ba ang ibig sabihin ng self-pity? Sadness for yourself because you think you have a lot of problems or have suffered a lot. They permingang ay tayo, iti bagi tayo. When you committed mistakes, you're condemning yourself. When you have failed in your purpose, when you have failed sa mga goals mo, or ikaw ay nagkaroon ng problema, masyado mo nang dinadamdam yung mga problema mo. Ay, apo, bagi, anya nga ron, saan ka nga nayanak nga pali. Amen? Awan ko mati magbagbagay nga kasutyahin. Amen? Madri. Ya, ano, ito na nga. Apo, bagi, anya nga ron, saan ka nga nayanak nga Madri. Ano sa man ang Cavite, ito na nakuman, ang pati. Ganoon po ang nagagawa ng self-pity. And karamihan po according to the census, the next after self-pity, it will lead to depression. Karamihan po ng nadidepressed na tao, sila po yung ng self-pity. Every one of us, we have our own failure, we have our own limitations, but never ever pity yourself, especially if you are a child of God. Amen. Amen. Are you a child of God? Amen. So never ever pity yourself. So now we are going to look at what timidity can do to a person, especially to a Christian. So ulitin ko po, ang inyong pangalan, imbis na si Timothy, yung naka-addressan ng sulat na ito ngayon, sa inyo na. Sister Marian, sabi niya, so po, do not fear or do not be timid. Because, ang unang nagagawa ng timidity sa buhay ng isang tao, it limits the ability of a person. Number one na magagawa ng timidity. Why? Because if you are afraid, if you are ashamed, talagang limitado mo yung kaya mong gawin. Yes, sa loob ng church, you can pray doon sa upuan. But if you are timid, hindi mo kayang mag-lead ng opening prayer. Very simple na presentation po yun. Because takot ka, because you're ashamed, ayaw mong makita ng mga tao ang pagmumukha mo, kahit na ikaw naman ay maganda. Nang dahil pagpunta ka sa harapan, you are nervous.
that will limit you in your abilities. Even though how good you are, even though how trained you are, pag ikaw naman ay nervous, ikaw naman ay takot, wala din pong silbi ang inyong training. I remember before when I was an athlete, nang ako po ay nasa elementary and high school, we are doing every training, hindi naman po sa pagmamayabang, but I can consider myself as medyo higher yung skill ko sa mga ibang athletes na kinakukumpetensya namin. But when it comes to professional game, na wala po akong exposure, parang nagiging, semento, may nagiging bakal. Because my game is table tennis and badminton. Parang ang bigat-bigat ng ng pangkong gumalaw. Palagi na lang nangangatugog. Ganun na lang lahat. So that's what timidity does to a person. Nag-training kami 2 months, nag-training kami 3 months. Ang dami namin kinain nung nag-training kami. Pinakain ng aming coach. Ang problema, pagdating po doon sa proper na game, because of nervousness, because of timidity, limitado na po ang kaya kong gawin. Just because I am afraid or hindi po ako nag-expose sa dinami-dami ng mga taong nanonood sa akin. So, it will really limit your ability if you will allow it in your heart or in your life. Talagang darating minsan na yung mga fear, it will knock. Magpaparamdam yan. Pero nasa sa atin if you are going to entertain it or not. Amen. Sino yung lahat naman tayo, na-experience naman natin na tumayo, first time na tumayo sa harapan, nagni-nervous, di ba? Pinagpapawisan pa nga ng malamig. But the good thing is we have overcome it. So we can overcome fear naman pala. We can overcome timidity naman pala. It will not limit us. Pangalawa, it drags away Christians from God's divine purpose. Naturo na sa atin ni Pastor that we are created for a purpose. Nilikha po tayo ng Panginoon not just for a simple purpose, but for a very great purpose. Yung pagkalikha ng Panginoon sa bawat isa sa atin. But if you are going to allow timidity to reside in your heart, to reside in your life, it will drag you away. Yung pipilitin kang hilahin. Hindi ka lang kukumbinsihin. Iba yung it will drag you. Talagang hahawakan ka nila mahigpit. Kahit sa ayaw at sa gusto mo. Mura may gulgulunod, yung ubot mo, makuplatan yung pantalon mo. Pipilitin ka ng hilahin. Come here, come here. It will drag you away. Buti kong palapit. Hindi naman palayo. From the purpose. From the divine purpose of the Lord. Very simple example ulit. Sa ministry natin or sa pagsilbi natin sa Panginoon. If you are afraid, if you are worried, if you are ashamed sa pagsilbi sa ating Panginoon, syempre you will not do what God is telling you to do. Amen? But if you are not afraid, then you are going to receive that divine purpose of God. Kahit po sabi ng Panginoon, Sister Ornalyn, ikaw ay nilikha ko bilang isang mangangaral ng aking salita. Lord, nervyoso ka. Sana siya dayta. Hindi pa ako yan, Lord. Nervyoso ako. Alam niyo si Jeremiah, nung first na tinawag siya ng Panginoon, yun po yung response niya. Sabi niya, Jeremiah, I have called you. Mismo ang Panginoon ang nagsasabi sa kanya. Pero anong sabi ni Jeremiah? Lord, I am only but a youth. Ako lang po ay kabataan. Wala akong experience. Wala akong college degree. Wala akong theologian degree. Doctorate degree. Upang mangaral ng inyong salita maging propita. Buti na lang, nakumbinsi siya pagkaraan ng ilang conversations. If the Lord has told you that you have a divine purpose, God
is God really meant it. Amen? So, kapag ikaw ay inutusan ng Panginoon for a certain responsibility, huwag ka nang magrasunta because you are going to miss the blessing if you are going to allow timidity to rule in your heart. Amen? Pangatlo po is unproductivity. So, unang nagagawa ng timidity first, it will limit our ability. Pangalawa, it will drag us away from the divine purpose of God. Pangatlo, unproductivity. So, sometimes, we are doing things for compliance sake only. Na hindi na natin, we are not already looking on how productive yung ginagawa natin. Sige man na lang para wala silang masabi. So you are doing it for compliance, not for production or hindi upang magkaroon ng magandang profit yung inyong ginagawa. Kaya wala ding silbi. Kahit man na ikaw ay taga sa kahoy, kapag hindi mo naman inasa ang inyong tawag dito, yung bulok. Ano pa sa Tagalog yung itak? Yung itak. Sayang lang ang inyong pagod. Hindi mapuputol ang kahoy. But gusto ko lang bigyan tayo ng isang story ng patungkol po sa itak. Sa amin kasi, sa mga Kankanali, ang tawag namin sa lugar namin sa itak ay banig. So, isang araw, may dumating na galing syudad at umuwi doon sa amin. Nagpunta sa kanilang pinsan, sabi nila, kasi kailangan nila yung mahihigaan sa bahay kasi wala kasing nakatira doon. Nagpunta sa kanilang pinsan, sabi niya, "Pinsan, pahiram nga ng banig ninyo, yung banig ninyo," sabi niya sa kanilang pinsan. Ito namang pinsan niya, nagmamadaling pumasok sa bahay. Sige, marami kami yan. Paglabas niya, yung ibinigay niya, yung itak, yung ibinigay sa taga-syudad. Itong taga-syudad naman, parang hindi na siya mapakali. Kinuha na lang yung itak, ang taas-taas pa naman ng bahay. Pumunta doon, sabi niya, "Nanay, ito naman yung binigay niya. Binigay nito yung pinsan." Tapos tawang-tawa ang kanyang nanay. Kasi, tapos pagbalik ng nanay, sabi niya, "Ano bang sinabi niya sa akin at sa inyo?" Humihingi naman siya ng banig. Doon pala, yung banig pala na hinihingi niya ay yung higahan, yung ano pa sa yung isang aplag, ako na tayo. Siyempre, na-shock dyan Tagalog na banig, dyan aplag piman tidawdawatan ha, dyan tao nga pagdawdawatan ha, bunang. So, yun po, patungkol sa banig. That we must have to ensure na palagi po nating hinahasa yung ating itak. Or it means ang ating mga sandata sa ating pagsilbi sa ating Panginoon. Para hindi po maging unproductive ang pagsilbi natin sa Panginoon. So, it is not how often you do things, but it is how productive you are doing it. Amen. Ulitin ko po, it is not how often you do things. Kahit palagi mo yung ginagawa, kung wala namang profit sa inyong ginagawa, useless lang ang time, useless ang effort, marami nang useless. Useless ang inyong energy if you are not focusing on how productive it is. Ganun po ang ginagawa ng timidity. Kasi ikaw ay timid, kaya naging for compliance na lang yung ginagawa natin. So pangapat, and the greatest thing it can do is it can imprison us. Fear can imprison a person. The greatest and most dangerous prison is not behind bars, but timidity. If you are behind bars, mas maganda pa ngayon kasi marami mga jail guards nagbabantay sa inyo. But to a timid person, kahit free man siya, kahit nasa napakalawak naman siyang lugar, hindi po siya nakakulong.
But if he has or she has an anxiety, meron po siyang takot, mas malala na po yun. Di ba, alam natin yung mga, siguro nakikita niyo yung mga taong meron po silang mga anxieties. Yung mga fear of heights, fear of the crowd, fear of stage, talagang nag-tremor sila pag di-encounter yung mga fear na yun. Mas matindi pa yun. Kasi it will impress you. It will choke you. Especially sa ating pagsilbi sa ating Panginoon. Kaya never ever allow timidity to rule ang ating buhay. And that is wherein we apply itong the blood of Jesus, because the blood of Jesus brings delivery. Amen? Amen. So, how to deal with timidity? Huwag po kayo mag-alala, malapit po tayo sa takana. Hindi po malapit matapos malapit lang tayo sa takana. So, pangatlo, let us learn on how to deal with timidity. Pag-aaralan natin, huwag po kayong mag-alala. So, but before that, nakita natin na lahat po ng binanggit natin, wala palang positive na may dudulot ng timidity sa ating buhay. Amen? Pakisabi mo nga sa inyong katabi, kapatid, do not be timid. Sinulibin niya, pagpadat hindi nga tayong katulad ko noon na managbabay. Diba, kahit sa loob ng classroom, mayroon kaming teacher noon na kapag recitation, kapag correct yung answer mo, +5, +3, +10. Ako, kahit alam ko yung sagot, hindi ko tinataas yung aking kamay. Because I am ashamed. But, if I am not, kung hindi sana ako mahihayin, siguro yung grade ko sa recitation, perfect 10. Pero mahihayin ako, kaya wala akong grade sa recitation. Kaya 75 na lang yung aking grade. But praise the Lord, pasado pa rin. So, here it is. How could we deal with timidity? First, sabi po ni Paul, stir up the gift. Kailangan natin stir up yung gift na bigay sa atin ng Panginoon. So, binasa natin kanina sa ating teksto, and verse 6, therefore, I remind you. Bakit remind? Bakit hindi command yung sinabi ni Paul kay Timothy? And why God is using the word remind? Because He knows that you know that you have abilities. Amen. Sino ba dito ang walang alam na abilidad niya sa kanyang buhay? Meron ba? Wala. Tingnan niyo. Lahat tayo meron tayong abilidad. But the Lord is reminding us that in that ability, you must have to stir it up. Ano po bang ibig sabihin ng stir it up? Yung akala natin para kiwa ni Sister Freya, stir up the gift. Ang ibig pong sabihin, practice it always for the glory of the Lord. Amen? Simple and great gifts, if it's being used for the glory of the Lord, pari-pariho po ang kanilang reward. Amen. Amen? If you are going to stir the gift that is within you, you are unleashing your potentials. Ano po bang ibig sabihin ng unleashing your potentials? You are developing yourselves. You are developing that gift. Kumbaga, kapag yun po ay target, you are mastering yung paggamit ng target na yun. Then you can maximize yung use ng gift na meron sa inyo. Ang sa ika nga, practice makes it perfect. Amen? Amen. Sometimes we fail. Sometimes we are, maupay tayo when we are using the gifts that God had given us. But supposed to be, hindi po tayo titigil. Amen? Amen. Let us continue to use that gift for the glory of the Lord. Each and every one has its unique potentials and purpose, but it will only be utilized if we stir them up. Ang ibig pong sabihin, kahit man alam mo na umawit, kapag never naman na ikaw ay aawit, na magpuri sa Panginoon, it is useless. Amen? Mga gift na meron sa atin, mga kapatid, whether great or small,
use them for the glory of the Lord. Huwag niyong sayangin. Huwag niyong padalihin hanggang po doon sa simenteryo. Sayang po yung gift. Di ba, nabigyan ko kayo noon ng, if I remember, I have given you an illustration. So, ulitin ko pa yung illustration na yun. Sabi ko, for example to Sister Amy, example lang po Sabi ko, Sister Amy, sa'yo na po yung aking tablet. So, ang saya-saya ni Sister Amy. Yes, mayroon akong tablet. Bigay ni brother. But after a while, yung tablet, nilagay po niya sa ilalim ng drawer. Hindi na po niya yun ginamit. Hindi pa nga po niya tinignan yung tablet. After how many years, nasira na yung tablet or obsolete na yung tablet. So ano pong nangyari sa gift? Naging useless. So mga kapatid, huwag po natin gawing useless yung gift na bigay sa atin ng Panginoon. If it's singing, if it's cleaning, do it for the glory of the Lord. Amen? Amen. Baka di ay kung panayo lang gamin nga gift kat di ay agkanta. Ang dami po natin mga gift, mga kapatid. Simple things for the glory of the Lord. You have to unleash them. No, kumbaga, yung arrow, you must have to i-load mo. Tawag na, bow. Tapno, tumayap di arrow. Kasi, useless di arrow, no, saan mo nga i-unleash with the bow. Kasi di mat itigat na nga sa uwan nito. So, pangalawa, be courageous. We Christians are created and gifted with courage from the Lord. Amen. Yun po yung pagkalikha natin. Tingnan mo nga ulit ang inyong katabi. With a smile. Sabihin mo sa kanya, you are created with courage, sister, brother. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Christians. Note the word Christians. Kung yung mga unbelievers, madali silang ma-discourage. Kung mga unbelievers, they are very easily afraid. Madali silang matakot. But for us, we are always claiming and declaring that we are courageous. We are not created to be fearful. Si Esther, kung bakit po may Purim, it is because the courage of a lady. Siya po ay isang babae. Sabi nila that it takes a courage to be a man. Pero hindi po. Hindi lang po para sa lalaki ang courage. Kasi ang naging hero ng Jewish people during the time of Queen Esther ay isang babae. Si Esther mismo. Sinugal po niya ang kanyang buhay. Yun po ang courage ng babaeng ito. To save the lives of thousands of Jews. Ano pong nangyari? Hindi po yon nawala until these days. Until this day, just last Thursday, nag-celebrate po ulit sila ng Purim. Kaya meron pong Hag Purim sa Miyang. And lucky for those naka-receive dito ng gift because of that Purim. Sino dito yung naka-receive ng gift kasi holidays? Praise the Lord. Pa-ice cream naman kayo bukas, oh. Hallelujah. And 1 Corinthians chapter 16 verse 13. Sabi po dito ng salita ng Panginoon, be on your guard, stand firm in the faith, be men of courage, be woman of courage, be strong. Amen. Amen. When fear comes, ang daming mga tinakot ng pandemic, ang daming mga tinakot ng situation natin ngayon. But praise the Lord, because He has created us na courageous. Sabi din ng salita ng Panginoon kay Joshua, Joshua, be strong and be courageous. Because without courage, you cannot lead these people to cross the Jordan River going to the Promised Land. So with courage, it will bring us to our Promised Land. Amen. Kasi palagi, if ikaw ay palagi ka na lang takot, palagi ka na lang mahiyain,
Siyempre, palagi ka na lang namumukmuk sa isang sulok. Di ba? Yung mga may anxiety pa nga, that leads to depression. Ano nang nangyayari sa mga taong depressed? Ayaw nilang makihalubilo. Ayaw na nilang makiusap sa ibang tao. Ang gusto pa nga nila, palaging dark. And it will lead to destruction. Hindi lang po personal destruction sa mga kanilang pamilya kasi yung kapamilyahan nila, they are worried about these persons. Kaya mga kapatid, on how we are going to deal with timidity, pag dumating yung fear, sabihin mo, I am made to be courageous. Amen? Amen. Sinong takot dito sa gabi? Takot sa pag walang ilaw. Kailangan natin i-overcome ang ating fear. Because it does not come from the Lord. Amen? Pangatlo, do not be ashamed of the gospel. So, hindi lamang po ito, do not be ashamed. Sinong walang hiya dito? Hindi po niya sinabing maging walang hiya kayo. No! Huwag niyang ikahiya ang gospel. Ibig pong sabihin, if not being ashamed with the gospel, it means we are living in accordance with the gospel. Not only preaching the gospel, but living in accordance with the gospel. That is not being ashamed with the gospel. Hindi yung preacher, hindi lamang po preacher yung ibig sabihin ng not being ashamed with the gospel. But we must have to live with the gospel. Sabi po nga ni Apostle Paul sa kanyang letter sa Corinthians, you are our living letter. Tayo po ang binabasa ng mga tao. If you are living with the gospel, nakikita po ng mga tao ang pamumuhay mo according to the word of God, and therefore the people will believe in the Lord. Natotoo po ang Diyos na pinagsisilbihan natin. Amen? Di mo pwedeng sabihin na the word of the Lord is telling me to be kind. Muna dati nagsaudi sa bakit? Aniya kang gin. Pati mata, mabangking. So you are not living with the gospel, and how do people believe you? That you are living with the gospel. It means you are ashamed of the gospel kasi ayaw mong mamuhay na for with the gospel. We can be ashamed of many things. But one thing we should not be ashamed of is the gospel of Jesus. Amen? Sabihin mo nga sa inyong katabi, sige, kahit mahiya ka sa mga bagay-bagay na hindi ka aya-aya, huwag mo lang ikahiya ang salita ng Panginoon. Come on, tell it to your friend. Hallelujah! Ito lang po ang sinabi ng salita ng Panginoon na huwag nating ikahiya. Never ever be ashamed or never ever neglect. Ang ibig pong sabihin ng word na dito na ashamed, huwag po nating i-neglect ang Bible. Let us, ang gospel, with us live with it. Amen? Pangapat, we must have to know our position in the Lord. Kailangan alamin natin kung ano ang position natin sa Panginoon. First, yung mga official sa ating bansa, presidente, mga chief of police, ano pang mga positions meron sila, they will never ever be able to practice their position or their authority if they do not know where their position is. Hanggang po sila ay pagsabihin na ikaw ay i-appoint bilang chief of police. At kapag inako naman niya yon, tinanggap niya yon, therefore, alam na niya na siya ay chief of police, then he can exercise the appointment or the calling he has. Ganun din po sa ating mga kapatid. If you're ignorant of your position sa Panginoon, you will be forever be victim of timidity. Totoo po yun. How to know our position with the Lord? Read your Bible. Pag-aralan natin ang salita ng Panginoon. Really, the search it in the Word of God. Nandito po lahat kung ano po yung position natin sa Panginoon. One of which, sabi ng Panginoon, you are chosen generation. You are
A royal priesthood. Napag-aralan natin, you are created for a divine purpose. So, kailangan natin alamin yon. Kasi kapag hindi mo talaga alam, ang alam mo lang, you are created from dust. Siyempre, self-pity na lang lahat. Yung tingin mo sa sarili mo, dust ka na lang. Magna ka dyan, igit gibaybay. Ito ako, dust. Walang silbi. But if you are going to look, if you are going to know who you are sa harapan or sa programa ng Panginoon, siyempre, tataas ang inyong isang kilay. Ay, hindi pala, dalawa. I am a royal priesthood, a chosen generation, a prince, wow, son of a king, friend of God. Kailangan alam natin yan. Because if you know that, it will boost your confidence. Amen? 1 Timothy chapter 4 verse 12. Sabi po ito po ay sinabi ni Paul kay Timothy. Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Do not let anyone despise you because of your youth. Marami sa atin, sometimes we receive this type of rejections. Hindi lang, oy, ubing na ita, kurang pa yung experience na. Sabi nila sa atin. Pag tatayo, once you are being appointed sa isang ministry, wala pa yung experience. Paano bago pang Christian yan. Kapag naririnig natin yan, reject it. Amen. Do not entertain, reject them. Because those are the arrows of the enemies. Do not let anyone despise you if you are living in accordance to the gospel of Jesus Christ. Amen? Amen. But if they are despising you because you know that you are living away from the Word of God, then accept it. Change your way. Change where you are, your position is. Position yourself in the will of God. Therefore, kahit matanda na yung magsasabi sa inyo, matanda na yung ano yung sa Tagalog yung nag-uuyaw. Naglalait. Kahit matanda na yung naglalait sa inyo, kahit professional yung naglalait sa inyo, kahit titulado yung naglalait sa inyo. But if you know that you are in accord with the will of God, don't let him despise you. Amen. Stand with your position with the Lord. Amen. We are priesthood. We are created and called for victory. Amen. And we are head, not the tail. Hallelujah. Yes. Oh, glory. Panglima, seek the right fellowship. Kailangan po nating i-seek ang right fellowship. Hindi po niya sinabi dito na seek a fellowship. No, the right fellowship. Gusto ko lang pong basahin sa inyo sa Book of Ecclesiastes chapter 4 verse 9 to 12. Sabi po niya dito, two are better than one because they have a good reward for their labor. For if they fall, one will lift up his companion, but woe to him who is alone when he falls, for he has no one to help him up. Again, if two lie down together, they will keep warm. But how can one be warm alone? Though one may be overpowered by another, but still two can withstand him. And the threefold cord is not quickly broken. Maalala ko nung ako ay bata, kasi takot ako sa dilim kapag ako ay nag-iisa. Pero kapag meron naman po akong kasama, wala po akong takot. Di ba? Ganun na yung nangyayari. Lalong-lalo na kapag yung kasama mo ay alam mong matapang. I remember the first time na ako ay ano ba sa Tagalog ng nakitugot?
nakisama. Salamat, Sister Marian. Ang galing mo pala magtagalog. Ako ay sumama sa aking tatay sa pangangaso. Ay, hindi pala. Paniningwit ng mga palaka sa gabi. First time na ako ay sumama. Aba, takot na takot ako. Tapos yung daanan pa, yung ilog, mabatuhan yung daanan. But, kahit man natakot ako, I can still find confidence because alam kong ang aking tatay, hindi niya ako pababayaan. And alam ko na ang aking tatay, He will always lead me and He will always guide me. Ganun po yung ating hanapin na fellowship. Seek for a fellowship that will push you, not in your limits, but beyond your limits. Amen? Saan nga dyan palagi na lang nga mga ayaw kanyang itibiro ka. Hindi nyo nasakit at ayaw. Pag sangsangit ka, magkisang-sangit mo na. Sige, ang sangsangit ka na Hindi ka niya i-encourage. Dapat yung hanapin mo, pag ikaw ay palagi na lang, pag nakakaramdam ka ng kalungkutan, hanapin mo yung masaya na fellowship. Wherein it will uplift your spirit. Huwag mong hanapin yung pagpadam na malidligan. Tapos, baka hindi na lang iyak yung ginagawa ninyo. Baka mamaya sa pag-iyak niyo, meron na kayong hinaharap na matigas na buti. Ito na yung solusyon natin sa ating pag-iyak. Pero kinabukasan, pareho pa rin. So mga kapatid, let us seek a fellowship that will push us beyond our limits. In fellowship, there is courage. Hindi po ba? Kapag tayo nagkakaroon ng fellowship sa loob ng church, nagkakaroon ng encouragement sa bawat isa. If you share your problems, yung mga may karanasan to that problem, they can share their thoughts or yung mga lesson na cope up nila for you to overcome that specific problem also. Amen? So seek, it's very important kapag ikaw ay pag dumating yung timidity sa ating buhay, one of the important thing to do is to seek a right fellowship. Amen? And number 6, last, kung ano ni Marian, nalpas na drop. So, number 6 is trust. Ito po ang dapat na hindi mawala. If timidity, if fear will come, kailangan mag-trust tayo sa ating Panginoon. Complete trust in the Lord brings us full confidence in all situations. In all situations. Hindi lamang po pag ikaw ay nalulungkot. Hindi man lamang po kapag ikaw ay alanganin. Kahit naman po na ikaw ay masaya. You have the full confidence. Ano po ba yung confidence? You have the assurance na kahit man ng gabi, kahit hindi mo nakikita ang inyong dinadaanan, you will not fall down because you know that the Lord will guide you. That is how trusting the Lord is. So, if you trust the Lord, there should no reason to reject an appointment or responsibility given to us, for we can do all things through Christ who gives us the ability. Amen. Mga kakabsat nga coordinator, sino pa dito yung nagrarason-rason pa if they are appointed? If you trust the Lord, wala na po sanang reason. Amen? Do not be like Jeremiah. Be Nehemiah. Anong pinagkaiba ni Jeremiah at Nehemiah? Si Jeremiah youth. Si Nehemiah matanda. Si Jeremiah nagrason. Si Nehemiah nag-volunteer. Amen? Aba, yung nag-volunteer pa, yung matanda, medyo mahina na yung tuhod. Pero yung youth na malakas, nagrason. Dapat, ganon tayo. Because we know that God will enable us. Yes. Thank you, Lord. If you have read the word of the Lord, sabi niya, that He can open a mouth of a stone to praise His name. How much more for us na Kanyang gamitin for a great purpose. Amen? When David faced Goliath, a very familiar story,
during that war, ang una pong nakaharap ni Goliath ay mga mighty men and valor of Israel. Yung sundalo po ni King Saul. And before that, you are going to read na napakarami na pong digmaan ang kanilang napagdaanan. And they are able to win every battle. Wala pa silang defeat since the reign of King Saul. But when they face Goliath, naunahan sila ng takot eh. Anong nangyari? Para na silang mga daga na yung mga buntot nakapaloob, sabi po ng mga Palestinian. Kinakantsawan na sila. They are despising them already. Asan na yung sinasabi niyong mighty men and valors of Israel? Asan na yung mga sundalo ni Saul na magagaling? Every day, yun na lang yung sinisigaw ni Goliath. Sino sa inyo yung pinakamatapang? Harapin niya ako. Aba, yung mga experience na soldiers, takot na takot. Doon natin makikita ang nagagawa ng timidity. Naunahan kasi sila ng timidity eh. So even though the Lord wants to use them to conquer the troops of the Palestinian, walang magawa ang Panginoon. Why? Because they cannot make themselves available. Takot sila eh. Ayaw nilang humarap kay Goliath. Until then, here comes a young man. Hindi po siya macho. If you are going to see the characteristic of David, maputi, mabalahibo, hindi macho. Parang they kunada nga common type of a male si David. Pero gwapo. So, itong si David, he trusts the Lord. That is his secret. He did not trust on how experienced he is. He did not trust on how good he is. Pero sabi niya, the battle is the Lord. In the name of the God of Israel, I am going to kill you. Wow, that is trust. Wala pa siyang alam kung paano niya tatalunin si Goliath. But, ang meron lang sa kanya, ang pagtitiwala niya sa Diyos na buhay. Amen? Amen! So, whatever Goliath we are facing, whatever situations we are in, we must have to trust in the Lord. And what happened? David was able to defeat the mightiest man of these Palestinians. At nasa kanila yung victory. Yun po yung nagagawa ng pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Amen? Wala po siyang takot. Siya pa ngayong palaging kinakantsawan ni Goliath yung mga Palestinian. Tapos binalik naman ni David yung kantsa. Nagdakkel na tao, saan pa nga nakugit? Sabi niya. Basahin niyo. Yan, sinabi ni David, who is this man who is despising the people of God? Who is this uncircumcised man? Sabi niya. Saan nga nakugit? Nilaktal na lalaki. Nga, kangkantsaw, iti soldado ni Apo Diyos. Because wala siyang takot. Ganon din sa atin. We will be able to face and defeat Goliath or defeat timidity if we always trust the Lord. Amen? Amen. So for the last verse, as our conclusion, sabi po niya in 1 John chapter 4 verse 18, we must have to remain in love. Remain in love. Because love is God and love is from the Lord. 1 John chapter 4 verse 18, basahin ko sa inyo. There is no fear or there is no timidity in love. People of God, we Christians, dapat pala walang timidity sa ating buhay. Walang timidity sa ating isip, walang timidity sa ating puso. If we remain in love. Ulitin ko po, remaining in love, remaining in God. Because God is love. Amen? Amen. But perfect love drives out fear. Wow. Abugo na iti timidity. So, stay in love with the Lord. Kung na nga,
Bait pumanaw ka. I have heard so many stories that have overcome their bain because of love. Di babaro nga managbabain, he was able to tell his feeling sa kaniyang minamahal na dalaga kahit man na siya ay nag-nervous. That's the power of love. I mean, it's because of love nagawa po niyang i-overcome ang kaniyang pagiging managbabain. Because of fear has because fear has to do with punishment. Aba, totoo po yun. Kapag pala hinayaan natin itong timidity that will rule our life, every day will be in a turmoil. Para tayong palagi na lang na pinaparusahan. Sino nung nakasubok na mayroon kang kinatatakutan, palagi mo pang nakikita yung kinatatakutan mo na yan. Palagi kang you are unease. Kaya, if you will allow or you will not live in love or live in the Lord, you will every day be in turmoil. The one who fears is not made perfect in love. Kaya kapag may takot pa kayo, meron pang timidity sa ating buhay, it is one way for us to check whether we are in a perfect or in a right relationship with the Lord. Totoo bang nagtitiwala ka sa Panginoon? Bakit takot ka kapag babawasan yung nasa bangkuhan mo? Bakit takot ka kapag mawala na yung part-time mo? Bakit takot ka kapag sinabihan ka na ikaw ay mag-lead ng opening prayer? Ulitin ko po, it is normal that you will knock sa ating buhay. But it is up to us if we are going to entertain it. Amen? Amen. Hallelujah. So mga kapatid, sabi po, ulitin ko po yung binasa ko kanina. For God has not given us a spirit of timidity. Hindi po ito galing sa Panginoon, but of power and of love. Kaya never ever entertain timidity because it is not from the Lord. So anong ibig sabihin kapag hindi galing sa Panginoon, saan man galing? Kay taling. Amen? Sa ating kaaway. Kaya wag po nating i-entertain. Amen? Amen? Praise the Lord. Mga kapatid, yun po ang salita ng Panginoon na gusto kong may bahagi sa gabing ito. I do pray na tayo po ay naka-receive ng wisdom. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. Amen. How are you blessed? Amen. Thank you, Brother Marvin, for that faithful message. Don't allow timidity in our lives. Amen. Bago po tayo closing prayer, we have the announcement tomorrow for our corporate prayer in the clock and it's come. Welcome po tayo lahat. And then lagi man kayo na maki-join iti corporate prayer every Thursday, di 9:30. You contact Sister Jade Alin, and then 11 o'clock in the evening, DJ 11 o'clock, contact ni Sister Luli. Amen. We have virtual corporate prayer. Amen. Oh, glory. So, let's now go to closing prayer with Sister Julie. Mait sumat sa loob. Hallelujah, let's pray. Once again, Father, we thank you for the presence of your Holy Spirit. Oh, sige. Thank you, Lord, for this victorious service, Father God. Thank you for revealing your message tonight, Father. Thank you for teaching and giving us the courage, Lord, to overcome the timidity in our lives, Lord God. And now we are not ashamed, Lord, to bless your name. We are not ashamed, Father, to
declare and testify the goodness you have done in our lives, Father God. And Lord, thank you, Father God, for being with us, Lord. Kasi madaydayo ang may tibiyag dito mong gagawin sa kanila kayo, Ama. As we continue, Lord God, to do your will, as we continue, Lord God, to serve you more, Father God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, glory to your name, Father. Madaydayo ka ang may tibiyag dito mong gagawin sa kanila kayo. And Lord, as we depart in this place, Father God, we will not go home empty-handed, Father God, because you filled us with your Spirit, Lord. You filled us with joy and peace, Father God. We came here with a different burdens, Father God, but we will go home, Lord, with that joy and love with our hearts, Lord. Dagiti na madadag sinangkat na waya-waya ang Dagiti agsak-sakit na aghasan. Thank you, Jesus. And Lord, let your words be rooted in our hearts, Father God, so that we will live with it, Father, and to guide us, Father God. And Lord, we ask, Lord God, for your guidance, Lord. Tapno, we will focus our eyes, Lord God, on Jesus. Hallelujah. Thank you, Father God. And Lord, as we face these coming days, Lord, let your love overflow in our lives. Tapno, i-share mi pa ama, Lord, kadagiti kakabsat, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus, and let your will be done in our lives. This we ask in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.